Magandang hapon po sa ating lahat dito sa Pilipinas at gayon din po sa ating mga OFWs. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man panig ng mundo kayo naroon, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 2 ng Hunyo. Pasensya na po kayo sa mga narinig nyong ingay sa aking paligid. Yun po ay tunog po ng aming air cooler at ng mga panakanakang daan ng mga eroplano. Tuloy na po tayo sa ating talakayan. Ang Mitsubishi F-2 na eroplano ng Japan Self-Defense Force, isang potensyal na opsyon upang i-renew ang fighter fleet ng Pilipinas. Sa isang makabuluhang anunsyo para sa hinaharap ng institusyon, kamakailan ay sinabi ng Philippine Air Force na ito ay nagsusuri ng posibilidad na bumili ng Mitsubishi F-2 na mga eroplano na kasalukuyang nasa serbisyo sa Japan Air Self-Defense Force. Ito ay bibigay daan sa Pilipinas na i-renew at palakasin ang sarili nitong fighter fleet na kasalukuyang kulang sa ganitong mga asset. Ang potensyal na pagbili ay umaayon sa tinatawag na komprehensibong konsepto ng archipelagic defense na naglalarawan ng mga plano at kinakailangan para sa pagtatanggol ng teritoryo ng Pilipinas. Maganda po ito kung matutuloy. Kasi po maganda po ang materialis ng Japan at ang kanilang mga teknolohiya. Hindi po basta-basta ang kanilang mga fighter jets. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, mas advanced po ang teknolohiya ng Japan. Kung matutuloy o ikukonsidera ng ating bansa ang pagkuha o pagbili ng F-2 fighter ng Japan, ay sa wakas magkakaroon po tayo ng kauna-unahang tinatawag na multi-role fighter jets. Ang pangunahing banta ay nagmumula sa mga hidwaan sa maritime border kasama ang China. Ang anunsyo ay ginawa ng kasalukuyang commander ng Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur Cordura, sa isang press conference kasama ang lokal na media sa Villamor Air Base sa Pasay City. Tumutukoy sa posibleng pagbili ng F-2 na mga eroplano ng institusyon. Ang mga Mitsubishi fighters at mga multi-role na eroplano na gawa sa Japan ay mga plataforma na may malaking potensyal. Sinusuri namin ang lahat ng mga opsyon na akma sa aming operational doctrine at ang mga eroplano ng F-2 na gawa sa Japan ay seryosong isinasaalang-alang sa prosesong iyon. Mahalagang tandaan na ang mga F-2 na fighters ay itinuturing na ika-4 na henerasyong mga eroplano na nagmula sa American F-16, ngunit isinama ang malawak na hanay ng mga pagbabago sa hiniling ng Japan Air Self-Defense Force upang matugunan ang mga tiyak na kinakailangan nito. Ang disenyo ng Japan ay nagtatampok ng mga pakpak na hanggang 25% na mas malaki kaysa sa katumbas nitong Amerikano, gumagamit ng mga composite materials upang bawasan ang radar cross-section at nilagyan ng JAPG-1 na aktibong electronically scan array radars.
na ginagawang isa ito sa mga nangunguna na may ganitong mga kakayahan. Ang eroplano ay namumukod tangi din para sa hanay ng mga armas na maaari nitong dalhin para sa mga misyon na ginawa ng mga advanced defense industries ng Japan at mga kasosyo na naka-align sa NATO. Hindi may kakaila ang F-2 ay may mga kakayahang magdala ng ASM-3 supersonic anti-ship missiles. Nagbibigay ito ng kakayahang naval strike na hindi available sa lahat ng variant ng F-16. Ito ay isang kritikal na konsiderasyon, isinasaalang-alang ng ang patuloy na hidwaan sa teritoryo sa China sa ibabaw ng South China Sea. Sa kabila ng opisyal na pahayag mula kay Lieutenant General Cordura, ang potensyal na acquisition ay nagbubukas ng ilang mga tanong tungkol sa pagiging posible nito. Sa pangkalahatan, ang mga alalahanin na ito ay nakatuon sa tatlong pangunahing punto. Una, ang eroplano ay hindi na nasa produksyon at kakailanganing ilabas mula sa kasalukuyang serbisyo ng Japan Air Self-Defense Force. Ang pagpapalit nito sa mga 6th generation fighters ay tila na sa mga taon pa, at ang mahigpit na batas ng Japan tungkol sa pag-export ng armas ay nagtatanghal ng makabuluhang legal na hadlang. Tungkol sa unang punto, ang huling F-2 na ginawa ng Mitsubishi sa pagtulungan sa Lockheed Martin ay nahihatid sa Japan Air Self-Defense Force noong 2011 na nagtatapos sa isang produksyon na nagsimula noong maagang taong 2000. Ang huling eroplano na nahihatid sa isang seremonya sa Komaki Minami plant ng Nagoya Aerospace Systems Works ay nagdala ng fleet sa 98 unit at isinara ang produksyon line mahigit sa isang dekada na ang nakalipas, na lumilikha ng isang pangunahing hadlang sa anumang potensyal na pagbenta sa Pilipinas. Tungkol sa pangalawang punto, ang pang-anim na henerasyon na kapalit ng fighter ng Japan, kilala sa loob ng bansa bilang F-3 Repo, ay nasa proseso pa ng pag-unlad na walang tiyak na timeline para sa pagpasok sa aktibong serbisyo. Ang programa ay nakakuha na ng atensyon dahil sa malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansang kasosyo, partikular sa pagitan ng Italia at ang kontrobersyal na pagposibilidad ng Saudi Arabia na sumali sa programa na nagdulot ng mga alhanin sa London tungkol sa kakayahan ng Riyadh na makapag-ambag ng makabuluhan. Sa wakas, matagal nang may mahigpit na legal na posisyon ang Japan sa mga pag-export ng armas na nakaugat sa kanyang pacifist na konstitusyon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasaysayan, ang tinatawag na tatlong prinsipyo ay naglilimita sa mga pag-export ng armas sa mga bansang hindi komunista, mga nasa ilalim ng mga parusa ng UN o mga kasangkot sa mga aktibong labanan. Sa mga nakarang taon, ipinapatupad ng Tokyo ang ilang konkretong pagbabago na pagpapahintulot sa pag-export ng mga domestikong ginawa na kagamitan sa ilalim ng banyag ng lisensya pabalik sa bansa ng pinagmulan. Mga pyesa at kagamitan sa mga bansang kasosyo sa mga proyekto ng magkasanib na pag-unlad at mga sistema ng armas na limitado sa mga misyon tulad ng pagsagip, transportasyon, maagang babala sa pagmamanman at paglilinis ng mina, na wala sa mga ito ang magiging angkop para sa F-2. Sa wakas, lampas sa mga komplikasyon ng hindi pa natutukoy na kasunduan sa fighter ng Japan. Mahalagang banggitin na ang Pilipinas ay nakumpleto na ang pagbili ng 1 dosenang
FA-50 light fighters mula sa South Korea. Noong nakaraang buwan, ang pangunahing kasunduang ito na nagkakalaga ng humigit kumulang $700 million ay magbibigay sa Philippine Air Force ng Block 20 variant ng platform na inaasahang maihahatid sa pagitan ng 2026 at 2030. Tinalakay na rin po natin ito tungkol dito po sa FA-50 na binili ng Pilipinas sa bansang South Korea. Yan lamang po ang inyo pong panonood, at doon sa mga magsasubscribe pa lamang, gayon din po doon sa mga ipindot pa lamang ng likes, ay maraming pong salamat po sa inyo. Malaking bagay po sa akin yun. Nakatulad kong simula pa lamang sa ganito pong larangan. Muli, maraming pong salamat.